Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon ang reaksyon ng mga kilalang personalidad sa katatapos na laban ni Cuadro Alas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Sa katatapos nga po na laban ni former 3 Division Champion Janriel Cuadro Alas Casimero kontra sa pambato ng Mexico na si Saul Sanchez, kung saan nanalo nga ito via first round technical knockout, ay nagdulot nga po ito ng samot-saring reaksyon mula sa ating mga kababayan. Marami ang natuwa sa tagumpay ni Cuadro Alas, subalit may ilan din naman na tila hindi nasiyahan dito. Una na nga po dyan ang batikang sports analyst na si Attorney Ed Tolentino, na bagamat natuwa sa panalo ni Cuadro Alas, ay medyo nalungkot naman dahil hindi naabot ni Cuadro Alas yung kanyang tamang timbang, kung saan nga ay iminungkahin ito kay Casimero na sa susunod na laban ito ay kumuha na daw ito ng conditioning coach. Sanchez, which leads us to the main problem ni Janriel kung bakit hindi umaarangkada ng todo ang kanyang career. It's always been conditioning issue. Remember mga kaibigan, kung walang problema sa conditioning si Janriel Casimero, edi sana 2 years ago nakalaban niya si Naoya Inoue. Hindi dapat si Paul Butler ang humarap kay Naoya Inoue for the WBO Bantamweight title. Dapat si Casimero yun, sapagkat titulo niya yun eh. Hindi naman siya natalo as WBO Bantamweight champion. Natanggalan lamang siya ng corona because, sabi ko nga, overweight siya, may problema sa timbang, gumamit ng sauna, bagay na pinagbabawal sa Inglaterra, kaya eventually hindi natuloy yung laban at nabuwisit na ang WBO, tinanggalan siya ng corona. He was never really beaten as WBO Bantamweight champion. So this needs to be addressed mga kaibigan, sapagkat si Janriel Casimero is a professional boxer. You have to be professional. Ang ibinebenta mo yung talento mo sa boxing. Ang boxing is fought by division, by weight limit. Kailangan meron kang ideal weight na mini-maintain. Kung ang laban kay Sanchez ay world title fight, may option ang champion na i-cancel na lamang ang laban. Kung nangyari yun, Diyos ko, lalo na, di kawawa yung promoter. Nag-invest ng maraming pera, pagkatapos wala nakitang return of investment. Wala na magpo-promote pag ganyan kay Janriel. So very important, Janriel, get a conditioning coach. At pag sinabi kong conditioning, hindi air conditioning. Yung totoong conditioning coach, somebody who will check your weight and guarantee that you will show up within the weight limit. Samantala, ang former teammate at ngayon kilalang basher ni Cuadro Alas na si Silver Voice TV o Mark Luntayaw sa totoong buhay ay sinabi nga po na swerte lang daw o tsamba ang panalo ni Casimero, at inamin din nito na bago daw ang laban ay nagkausap sila ni Sanchez at binigyan niya umano ng advice itong si Sanchez. Okay mga kaibigan, Janriel Casimero, sinuwerte lang. Okay. Siyempre nga po, nagdidiwang po ang Kampong Nation sa pagkapanalo po kanina ni Janriel Casimero. Okay? So isa-isahin po natin bakit po sasabihin sinuwerte lang siya. Una po sa lahat mga kaibigan, that was already predicted by yours truly and Pau Salud. We already stated last night na siya po ay may kakayahan lamang manalo the first 3 rounds kung matatamaan niya po ng solido si Saul Sanchez. Well, hindi ko naman na itatanggi no. Nagkausap kami ni Saul Sanchez, sabi ko sa kanya, they will try to knock you out the first 3 rounds. Sabi po ng kampo nila, we are aware of that. Mga kaibigan, yun po sabi na, so akala naman namin, alam niya na itatry siyang i-knock out ni Janriel Casimero ng mga unang rounds. The first round. Yun lang yun. He just got lucky. Pero kung tatanungin po natin, kung meron pa ba siyang mga chance dito sa mga dekalidad na fighter, wala na. Unang-una sa lahat, he is actually suspended by the JBC, Japanese Boxing Commission. Hindi po natin pa alam, wala pong detalye kung gaano katagal, kagaya po nung nangyari kay Luis Neri. Pero mga kaibigan, kung sa Japan hindi na siya makakalaban, sa US po revoke ang kanyang US visa. Saan po siya lalaban? Hindi ko ba para nyo naman yung pong mga level of opponent nitong mga nabanggit ko kaysa sa level of opponent kasi meron na pang tune up lang. And that's how it's supposed to be. Kahit yung last fight na yung Uguni, ganyan mo lang dapat i-dispatch ang tune up. Tama ba ako? Tama ba? Oh, di ba? Bakit tune up? Tune up. Ang layo niyan sa unification. Tapalis versus Inoue. Inoue, di ba? Nasa top ng pound for pound. Isa sa mga haligi ng boxing content creation na si Pau Salud ay nagpaabot din ng kanyang paghanga kay Casimero. Nagsorry din ito sa pambabash at pagdududa sa kakayahan ni Cuadro Alas. So, kung di mo pa alam, panalo po si Janriel Casimero. And ang gusto ko lang sabihin, guys, ito siguro isa sa pinaka-impressive na nakita ko. Hindi lang dahil sa knockout sa first round. Impressive ito dahil sa dami po ng issue at sa dami po ng bumabatikos. Kasama na ako, no? So, I wanna give a public apology because, I doubted Casimero for not making weight because, that has been the issue for so long. Hindi niya magawa ng paraan. But, sabi nga niya, hindi yan ang business niya. Parang nabilib lang talaga ako dahil biruin mo, winayin siya ng 10:45
Tapos halos wala siyang pahinga, halos wala siyang kain. Tapos ganyan ang ginawa niya, tinamaan niya kagad. Nangisay kasi kagad. So, Samantala, ang kaibigan at solid supporter naman ni Casimero na si Bad Aratilis ay tudo papuri sa magandang performance ng Angas ng Pinas. At pinatamaan niya rin ang mga bashers ni Casimero. Ngayon, ano kayo? Ano kayo? Hayop. Dududu. O, durog. Pau, pau, upaw, upaw. O, durog yakap po si Saul Sanchez. Pau, pau, papapapapapau. Papau, pau, pau. Ang pangit mo. Ano bang sinasabi nyo na magandang papakita? Ngayon, matatakot lalo si Inuwi niyan. Ayaw na niyan. Partida pa yan ha. Hindi pa nakuha timbang niyan. 26 seconds. Kaya pa yan. Boom! Sige. Yan pa. Okay. Inawat na po ng referee. Ano na, pau salute. At yung mga hater ni Cuadro Alas, nasan na kayo ngayon? Ano ang sinasabi namin? Wala kayong katiwa-tiwala sa dugong Pinoy. Lalalalay tayo sa ating lahat. Asan na kayo? Bagsak. First round. Knockout. Knockout. Mga hinayupa kayong mga hater kayo. Nasaan na kayo? Wala na. Knockout na rin kayo. Pag may naniwala pa sa inyo na mga boxing fans, ewan ko na lang kung gaano kabubugok yung mga yan. Talagang gigil na gigil kami dahil sa mga ginawa nyo kay Cuadro Alas. Ito po ang paghiganti. Paghiganti po, mga grabe kayo sa lahat ng ginawa ninyo kay Cuadro Alas. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay Cuadro Alas. Mabuhay ang Pilipinas. Matatakot na naman po si Inuwi. Ngayon nyo sabihin na hindi magandang trainer. Palit trainer. Palit trainer na. Ayan po. Yan po ang walang katapusan na inaapi. No? May naniniwala pa sa inyo? Kayong mga hater ni Cuadro Alas? Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ka Cuadro Alas. Pinakita mo lang kung gaano ka kabangis. Ayaw nyo maniwala, nagbigay lang ng partida. Bakit? Para mataas ang tama, malaki ang sahod. Siyempre, magbabago yung ads, di ba? Ano kayo? Asan na kayo ngayon? Yan po ang Cuadro Alas. Mas may exciting pa ba na Pilipino dyan? Wala na po, wala. Tignan nyo kung ano itsura nyo ngayon. O magdadahilan na naman kayo. Dahilan nyo na naman. Na yung pagmumukha nyo, kala nyo maepektuhan ha. Cuadro Alas, the best boxer sa Pilipinas. Cuadro Alas, ang mukha ng Philippine boxing. Cuadro Alas ang nagbibigay patuloy ng karangalan sa atin. Ano kayo ngayon?